higanteng buhaya ang nahuli kamakailan lang sa Rio Tuba sa Palawan. 16 feet ang haba, mas maliit kesa kay Lolong. Talaga nga yatang dito sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalalaking mga buhaya. Sa U-Scoop video na kuha ni Rudy Dineros, kitang-kita kung papaanong nagtulong-tulong ang mga residente ng Rio Tuba sa Palawan para maialis ang dambuhalang buhayang ito sa bakawan. Para masigurong hindi ito aalma, nilagyan nila ng mahabang tabla ang katawan, tinakpan ang mga mata, at gamit ang tali, mahigit 10 tao ang humila. Ang higanteng buhaya nahuli nitong Miyerkules ng madaling araw sa likod ng bahay ni Raul. Mahimbing daw silang natutulog noon nung nagising sa ingay. Dahil may bakawan sa likod ng bahay, kinutuban na si Raul sa nakaambang panganib at nung kanya itong silipin. Nagulat pa ako dahil malaki. Natakot ako, sir. Siyempre, buhaya yun eh. Nanginginig nga ako eh. Tumatakbo ako, nanginginig ako eh. Sa takot, agad-agad ginising ni Raul ang kanyang mga kapitbahay upang hulihin ito. Mahirap siya. Hindi malapitan, sir. Nagwawala. Kaya matagal namin siya na inanapan namin ng paraan na matalian siya. Itinuro ni Raul kung saan niya natagpuan ang buhaya. Dahil sa laki raw nito, kapansin-pansing nagkabali-bali ang mga ugat ng bakawan kung saan ito sumuot. Bagamat sanay na raw siyang makakita ng buhaya sa mga bakawan dito sa Rio Tuba, ngayon lang daw siya nakainkwentro ng ganito kalaking buhaya. Ang hinala ni Raul, target daw ng buhaya ang mga alagang baboy sa tabi ng kanilang mga bahay. Sa amin dito yung buhaya parang pangkaraniwan na lang dati. Pero yung bandang huli kinakatakutan na dahil nangangain na ng tao. Pati yung mga patay na hayop na nahuhulog sa sumasabit yun. Kinakain nila. Ang tingin namin talagang panganib na sa tao, maging sa mga hayop. Kasi bukod doon sa 4 na taong napatay, yung mga hayop marami. Kinabukasan, dali-daling dumating ang mga kinatawan ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o PWRCC para i-rescue ang buhaya. Yung level of stress na nakita namin sa kanya, pagod lang siya. And normal naman siguro sa isang hayop na wala na siyang laban, na-feel niya rin naman siguro yun siya, na restricted na nga siya, hindi na siya makakilos. Superficial, mga galos lang na siguro nangyari dahil nga hinila siya. Napag-alamang isa pala itong saltwater crocodile. Ang mga lalaking saltwater crocodile, karaniwang lumalaki ng mahigit 22 feet, habang ang mga babae nasa mga 9 feet lang. Kulay dark green at puno ng mga spike ang likod hanggang buntot. Dahil sa buhayang ito, muling pinag-usapan ng barangay ng Rio Tuba sa bayan ng Bataraza. Katulad ng nakagawian, pinangalanan din nila ito, Julio. May haba itong 16.63 feet o mahigit 5 metro. Tumimbang ng 700 kilos o katumbas ng 14 na sako ng bigas. Mas maliit ito kay Lolong na may habang 21.3 feet at may bigat na mahigit 1,000 kilo. Ayon sa PWRCC, tinatayang 60 to 70 years old na si Julio. Julio, kasi he was caught on July and then kumilos siya dito sa loob ng PWRCC on the last day ng July. Agad itong ibinahe papuntang Puerto Princesa sa compound ng PWRCC. Nung hilahin nila ito papasok sa kanyang magiging kulungan, bigla itong nagpapapalag. Oh my God, ayan na siya! Pero ilang minuto pa, tagumpay rin siyang naipasok
sa bago nitong tahanan. Sa ngayon, nananatiling mailap si Julio sa tao, parating nakalubog sa tubig. Bagamat wala itong natamong pinsala, matinding stress daw ang dinaanan nito sa pagkakahuli at pagbiyahe sa kanya. For 1 week, hindi talaga siya kakain, hindi siya magpapakita. Yun yung normal reaction ng mga rescued crocodiles. Mas gusto po nila na lumubog lang sa tubig, siguro to acclimatize themselves doon sa bagong environment nila. Kaya natin siya ni-rescue from the wherever kung saan siya kinuha is that naging nuisance na sila or naging problem animal na sila doon. And they cannot live anymore, no? Harmoniously with the people doon. Tirahan ng mga buwaya ang mga bakawan at dagat sa Rio Tuba. Noong 2011, nakahuli rin dito ng buwayang 14 feet naman. At nito lang Mayo, isang 10 feet na buwaya. Dahil medyo nadadalas ito, nangangamba ngayon ang mga residente ng Rio Tuba. Nung nabalitaan nga raw ni Aling Editha na may natagpuan na namang buwaya, nanumbalik sa kanyang pagdadalamhati sa kanyang anak na si Edwin na namatay sa pag-atake ng buwaya 3 taon na ang nakararaan. Tuwa nga ako na yung dito lang siya sa nagatrabaho sa Malilim ba, kay mananagat man sana yun siya. Ayan kaso lang, natsambahan sa Malilim sa kahoy na iligpit niya para sa bahay niya. Gayunpaman, kahit paano, nabunutan daw ng tinik sa dibdib si Aling Editha dahil malakas ang kanyang kutob na ang buwayang si Julio ang siya raw pumatay sa kanyang anak. Sana may mas mahuli pang marami para man lang mabawas-bawasan na yung mga buhaya na dito, nagdami na yan dito. Payo ng PWRCC o ng Philippine Wildlife Rescue and Conservation Center sa mga residente ng Rio Tuba, hanggat maaari, huwag gagalawin o papatayin ang mahuhuling mga buhaya. Mas makabubuti kung ipagbigay alam ito sa kanila para mas maayos itong ma-turn over. Sa mga araw na ito, kaliwat kanan ang mga nahuhuling ahas. Sa bayan naman ng Bowak sa Marinduque, isang dambuhalang ahas ang nakita at napatay July 2013. May haba itong 25 feet. Agad namang napatay ng mga residente ang ahas at nakuha sa tiyan ang baboy. Normal naman na sa mga tiga Bangged sa Abra ang mayat maya paglabas ng mga ahas mula sa kanilang mga lungga. Kaya nung may nakitang 10 feet na sawa sa Sinalang River, hindi na ito kinatakutan pa. Imbes, hinuli ito at mabilis na niluto. Nabulabog naman ang mga tanod ng Barangay 18 sa Caloocan City nung may natagpuan silang sawa sa isang kalapit na bahay na may habang 9 feet. Nagpumiglas ito nung ililipat na sa malaking kulungan. Alas 3 lang ng hapon, nito lang July 25. Nagulantang naman ang Barangay 60 sa Tondo nung kumalat ang balibalitang isang sawa ang natagpuan sa mga kabahayan. Naglalaba raw sa kanilang banyo noon si Maricel nung saglit siyang lumabas para sagutin ang tawag. Pagbalik niya sa banyo, bigla na lang tumambad ang isang pagkahaba-habang sawa na nakasabit sa kisame. Iniisip ko bakit nagkaroon ng ganong kalaking ano. Ang laki talaga eh. Pag nakalawit siya, hindi mo kita talaga yung ulo tsaka yung buntot. Malaki na. Pero nakatakas ang ahas at nung kanilang hanapin, nakitang nasa kisame pa rin ng katabing bahay. Binakbak nila yung mga kisame, inilawan nila. Nakita nila yung ano niya, yung pinaglulunggaan niya mismo. Tapos tapat siya nung kabilang kwarto. Doon sila nagbakbak ng kisame ulit. Doon na nila nahugot. Ang hinala ni Maricel, galing sa bakanting lote ang sawa, naghahanap lang ng makakain. Baka doon siya namahay. Tataka kami kasi wala ng daga. Pati yung mga pusa nawawala na. Baka yun ang kinakain niya. Kaya siya lumapit doon. Noong nahuli ang sawa,
Isinuko ito sa barangay hall. Ikinulong sa isang drum. Pero agresibo raw ang sawa. Kinukuha namin aangat namin Siguro gutom na. Kaya natuklaw Medyo malalim Sa huli, binalutan nila ng tape ang bunganga ng sawa at sinukat. Umabot ito ng 9 feet. Itinurn over ito ng barangay sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Isa pala itong reticulated python na karaniwang matatagpuan sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya. Mabuti na lang at wala itong kamandag o venom. Ito ay nakikita sa bansa natin, hindi ito exotic. Madalas siya nakikita sa mga gubat, minsan naman nakikita siya sa mga talahiban. Tapos minsan sa mga estero, pwedeng doon sa kisame, doon yung source ng pagkain niya. Pwedeng daga o maliit na pusa. Paalala ng mga eksperto, kung sakaling makakita ng ahas, agad itong itawag sa mga kinauukulan. Kapag ganyan po, tumawag kayo sa mga kinauukulan, pwede po sa office namin or sa barangay nyo at sabihin nyo po, huwag nyo pong papatayin.